Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 11, Textbook, page 146. Nasa second grammar na po tayo. So, grammar natin this time, dongsa or 형용사 plus nanda. So, ano tong nanda na to? Ito po yung isang klase ng ending na grammar. And ang magandang example is itong nasa explanation natin. No? So, sabi dito, 주로 신문, 책 등 객관적인 글에서 현재의 사실을 서술할 때 사용한다. So, discuss muna natin yung mga words dito para mas malinaw, no? So, yung juro means mainly. And then, shinmun, newspaper. Check, book. Deng, yung deng dyan is such as. 객관적인 글. So, ito, no? 객관적인 글. So, ibig sabihin yan is objective writing. So, paanong objective writing? Kapag objective writing, yung sinulat mo is hindi siya affected ng iyong emotion or feelings or ng opinion. So, kailangan kapag objective writing, yung sinulat mo is based sa facts o kaya sa research and statistics. Kaya sabi, katulad ng books and newspapers. And then, ito, 현재 사실, current facts. Tapos, 서술할 때. So, from the word 서술하다. So, ibig sabihin nun to describe or narrate. Yan. Okay, to describe or narrate. Tas yung te dito, no, when. And then, 사용한다, use. So, again, ibig sabihin ng explanation natin dito, yung grammar daw na nanda na ending is mainly used to describe current facts in objective writing, such as books and newspapers. Okay? So, dito, check natin yung example natin. So, like, ito, no, naka-newspaper yung example natin. So, kung meron tayong grammar na 비읍니다, 씁니다, meron din tayong ayo, oyo, heyo. Ito naman, meron ding nanda, niyanda, tsaka da. So, itong tatlo, no. Yan, mamaya discuss natin tong rules. Okay, so dito muna tayo. 행복 아파트, 인기. So, ibig sabihin ng inki, popular. And then, 행복 아파트, pangalan ng apartment is 행복. So, happy apartment. Yan. So, popular daw tong apartment na to. Bakit? So, andito yung mga facts nakasulat. 행복 아파트가 인기다. So, again, popular yung happy apartment. 행복 아파트는 교통이 편리하고 다양한 편의 시설이 있다. So, yung happy apartment daw ay convenient ang transportation and maraming amenities. Okay, 편의 시설이 있다. And then, 다양한 is various. So, ibig sabihin, maraming amenities. 또한 means also. 학교가 가까워서 malapit sa school, so 교육 환경이 아주 좋다. Yung educational environment ay very good. Okay, so yan yung mga facts na nakalagay sa newspaper about sa happy apartment. Okay, next, yung mga susunod pa na example, lahat to ay mga facts, katotohanan. So yung una, 한국은 다양한 형태의 집이 있다. So yung Korea ay maraming klase ng bahay ang meron. Okay, so Korea has various types of houses. Next, 가장 많이 볼 수 있는 집은 아파트다. So, yung most common type ng bahay na makikita mo daw dito sa Korea is apartment. Okay, so di ba nung sa vocabulary part naalala nyo, nabanggit natin yung iba't ibang klase ng tirahan or bahay, which is yung 아파트, 기숙사, villa, 원룸, 오피스텔, so ang dami, no? Then another one, 사람들은 시설이 좋고 교통이 편리한 집을 선호한다. Pag sinabing 선호하다, from the word 선호하다, no, ibig sabihin yan is to prefer. Mas pinipili daw ng mga tao, no? People prefer homes with good facilities and convenient transportation. So, homes with convenient facilities and good transportation.
Mas gusto ng mga tao na yung bahay na titirhan nila ay may mga amenities or good facilities at syempre, convenient yung transportation. Then last, 집을 구할 때는 집의 상태를 꼼꼼하게 살펴보는 것이 좋다. Dito sa last example natin, when looking for a house, kapag naghahanap ka ng bahay, it is a good idea to carefully, so yung 꼼꼼하게 means carefully or meticulously. Yan, sulat ko muna, no? 살펴보는 것이, so ano yon? 살펴보는 것이 examine. So, i-check maigi. Yan. Ang alin? 집의 상태. Yung condition ng bahay mismo, no? Yan. So, 상태, condition. So, syempre, di ba kahit ano naman, sino naman, no? Gusto mo ba na bumili ng bahay na hindi maganda ang condition? So, kailangan kapag kukuha ka ng bahay, you have to examine carefully or meticulously yung condition ng bahay. Okay, so dito, balikan natin yung mga example. So, naka-ita, so this one is adjective. And then, asan pa yung mga adjective muna? 좋다. Ayan. Adjective din yan. Adjective. Actually, hindi lang siya kay verb and adjective pwede din siya kay 명사. Yan. So, salin natin si 명사. Okay, discuss natin yung rules. So, una, si 는다. Kailan mo dinidikit si 는다 or kailan magiging 는다 yung ending? Kapag ang didikitan mo is verb. So, ang ibig sabihin ko doon is kapag yung sasabihin mo or statement mo ay magtatapos sa verb or dongsa. So, that time, check mo muna if may 받침 or wala. So, kapag may 받침, you add 는다. Pag walang 받침, 니은다. Okay, so this one is for verb. So, example, 읽다. So, may 받침. So, magiging 읽는다. 듣다, may 받침 ulit. So, dito, as is lang, no? Walang, hindi mababago, diba? Usually, binabago natin pag kay 듣다, nagiging real yung digot. This time, hindi, no? 듣는다, as is. Tatanggalin mo lang yung da and add ka ng 는다. So, para naman sa mga verb na walang 받침, katulad ni 보다, so, 니은다 yung idadagdag. 본다. So, 계약하다, naging 계약한다. Yan. And then, ito, special case, 살다. Ayan. So, careful or watch out kapag yung verb natin is nag-end sa real 받침 after madrop yung da. So, ito, no? Salda, naging sanda. So, katulad ng case na to is palda, to sell. So, ito ay panda. Okay? So, next. Paano naman kapag ang statement mo ay mag-end sa adjective? So, that time, you're gonna use da. So, ito. 형용사, may 받침 or wala, as is, da lang yung idudugtong. Manta, may 받침, drop mo si da, as is. Actually, hindi mo na nga kailangang i-drop pala si da kasi yan na din yun eh. Okay? So, kakapta, as is lang. Yan. So, kung gusto mo i-apply yung rule na dinadrop talaga yung da muna, so, pwede din naman. Tapos, dadagdag ka ulit ng da. Okay? So, since pareho lang, kahit na hindi mo natanggalin yung da, no? Total, yun din siya. Okay? So, manta, manta, kakapta, kakapta, 예쁘다, 예쁘다, 있다, 있다, opta, opta. So, as is, no? Kapag 형용사 or adjective ang ending ng iyong statement sa objective writing. So, as is lang. Kapag dongsa, check if may 받침 or wala, tapos tsaka mo apply yung 는다 or 니은다. And then, pagdating kay noun, so si noun, madali lang din, no? So, you have to check lang din if may 받침 or wala. Sulat ko dito. Yan. So, pag may 받침, ida. Pag walang 받침, da. Okay? So, paano? Example dito. So, inki. Yan. So, inki. Yan. So, meron siyang 받침 or wala? Wala. So, wala, kaya da ulit yung idadagdag. So, parang as is lang din to, no? Kapag walang 받침 yung, noun mo. Tapos, another one, ito yung example niya dito na apartment, no? Apatda. So, wala din tong 받침, kaya as is lang siya, no? Da lang din yung idadagdag.
So, paano kapag 학생? Ayun. So, dito. So, ba susulat? Dito na lang. Yan. Example, 학생. Ito, may 받침. So, this time, 학생이다. Okay? So, sige. Try natin gawin yung activity dito. Ito, madali lang to. As long as familiar ka sa rules. Okay, sige. So, itong nasa left side, naka-합니다, 같습니다. So, naka-비읍니다, 씁니다 siya, no? Gagawin natin siyang objective writing. Okay, so magiging niunda, nenda, or da, o kaya ida yung ending. Tapos yung mga naka-highlight yung babaguhin, no? So, 합니다, naging handa. Kasi, from the word hada. Okay, so hada is verb. Okay, so again, ang rule natin, may 받침 or wala, check mo. So, wala siyang 받침, kaya naging niunda yung dinagdag sa kanya. Okay, next one, 같습니다. So, dito, no, naka-past tense. So, paano pala kapag past tense? Ayan, hindi nila nabanggit dito sa rule, no? So, maganda din na alam nyo kapag ganitong naka-past tense, yan, sulat ko na lang in addition, no? So, kapag kako. Okay, past tense yung mga dudugtungan ng nanda, niyanda, da ending. So, as is lang, no? So, kung ano man yung pagkaka-past tense niya, yan. And then, lahat yan. Simply add da. Okay? So, example, itong nasa 같습니다. So, tanggalin mo si 씁니다. So, gat, and then, da. Yan. So, 같다. Next, 부동산 중개인과 함께 집을, so asan na yun? Ito, no? 구경했습니다. So, si 구경했습니다. Naka-past tense ulit. So, magiging 구경했다. Okay? So, dito kahit na adjective or verb pa yan, as long as past tense siya, da lang yung idudugtong, no? Okay, so next. 좋았습니다. So, naka-past tense ulit, 좋았다. So, madali lang pag naka-past tense, no? Sana lahat naka-past tense na lang. Okay, next. 살펴보았습니다. 살펴보았다. Then, 또한 이 집은 지하철역이 가까워서 교통이 편리합니다. Yung number 5 natin, ito, 편리합니다. So, 편리합니다, check mo muna, verb ba yan or adjective or noun. So, 편리하다 is adjective. So, we have 용용사. So, again, kapag 용용사, as is lang. So, yung original form niya is 편리하다. So, as is, 편리하다. Or, kagaya nga nung sinabi sa rule, kapag 용용사, may 받침 or wala, da lang yung idadagdag. So, kung gusto mong tanggalin yung da muna, tapos add mo lang ulit yung da, pwede din naman. Yan. Pero para mas madali, kapag yung sa as is, yung original form niya, no? 편리하다. And then, 저는 magiging 나는 ulit. And then, yung 듭니다. So, 마음에 듭니다. Ibig sabihin, 마음에 들어요. Okay, so yung original na form nito is 들다. Yan. So, 들다, ano ba yan? Ito ba ay verb or adjective? Ito ay verb. Okay? So, kapag verb tapos nag-end ng real 받침, ano ulit mangyayari? Madadrop din yung real, no? So, magiging d na lang siya. And then, tsaka mo add ng niyon, da. Kasi nga, walang 받침. So, 든다. Then, number 8, 이사할 겁니다. So, magiging 이사할 거다. Okay? 이사할 거다. Now, let's discuss yung sinasabi dito sa pinalitan natin ng ending. Though, parehas lang naman yung meaning nila, magkaiba lang yung ending, no? So, yung first sentence, 나는 방이 너무 좁아서 이사하려고 한다. I'm thinking of moving because my room is too small. Sabi niya, nagpaplano ako na lumipat kasi yung kwarto ko ay sobrang liit or sikip. Next, 집을 구하려고 부동산 중개소에 갔다.
So sabi niya, I'm planning na kumuha ng bahay, kaya nagpunta ako sa real estate agency. 부동산 중개인과 함께 집을 구경했다. So together with the real estate agent, nag-check kami ng mga bahay. Okay, together with the real estate agent, we checked for houses. And then, so kung ilang bahay, syempre yung chinek muna nila, no, kung ilan yung available. Next, 집은 햇빛이 잘 들어오고 전망이 좋았다. So yung bahay daw ay pasukin ng araw. Ibig sabihin, maaraw dun sa bahay, no, hindi siya madilim. And maganda din ang view. 집을 구경하면서 전기 소도를 살펴보았다. While looking at the house, I checked, so yung 살펴보았다 dito, no, chinek din daw niya, no, yung electricity and water supply. So habang chinecheck niya yung itsura ng bahay, interior, and yung condition, chinek niya na din yung electricity and water supply. 또한 이 집은 지하철역이 가까워서 교통이 편리하다. Sabi niya also, ang bahay na to ay malapit sa subway station. So, convenient ang transportation. Okay, again, also this house is close to the subway station. So, transportation is convenient. 나는 이 집이 아주 마음에 든다. I really like, ibig sabihin nung 아주 마음에 든다, no? I really like this house. 그래서 다음 달에 이사할 거다. So, next month, I will be moving. 그래서 다음 달에 이사할 거다. So, I'm moving next month. Yan. So, dahil nagustuhan niya yung bahay, next month, lipat na siya. Okay, so yun po yung first activity natin. No? We change yung ganitong form into nanda, niyanda, and da. Okay, so based dito sa rule natin. Yan. For activity number 2, 다음의 글을 읽어보세요. So, basahin daw yung passage. Yan. So, ito, no, ganong grammar din siya, no? Yung nanda, niyanda, da. Okay. Basahin natin per sentence and discuss natin. 나는 지난 주말에 이사했다. I moved last week. Okay. So, last weekend, I moved. Lumipat ako nung nakaraang linggo. 지난번 집은 버스 정류장이 멀어서 조금 불편했다. So, yung nakaraan daw na bahay niya, yung tinitirhan niya before ay malayo sa bus station kaya medyo inconvenient. 이번에 이사한 집은 지하철역과 버스 정류장이 가깝다. So, yung bahay daw na nilipatan niya this time ay malapit sa subway station and bus station. 또한 큰 마트와 식당 등 편의시설이 많아서 생활도 편리하다. Also, there's a big mart and life is convenient because there's many convenient facilities such as 식당, restaurant. Okay, so convenient daw ang mabuhay kasi nga may mga iba't ibang convenient facilities katulad ng restaurant and at the same time meron ding malaking mart. 집 근처에 공원이 있어서 산책도 할 수 있다. So malapit sa bahay, meron ding park kaya pwede ding maglakad-lakad. 방에서 공원이 보이는데 공원이 아주 아름답다. So dun daw sa kwarto niya, sa nilipatan niya, kita daw yung park. And yung park daw ay sobrang ganda. So, ibig sabihin maganda yung view nung nilipatan niya. 창문이 커서 햇빛이 잘 들어오는 데다가 전망도 정말 좋다. Sabi niya, malaki yung bintana ko, bukod doon, so dito in-apply yung nandedaga na grammar, no? Again, nandedaga in addition or sa karagdagan, kung meron kang gustong idagdag. So, ina-explain niya nga kung ano yung kwarto niya. So, malaki daw yung 창문 or yung window dun sa kwarto niya at bukod doon, pasukin din ng sinag ng araw. Tapos, 전망도 정말 좋다. So, pag sabing 전망, view. Okay, so kasi nga kita yung park, no? So, sobrang ganda din daw ng view. 이 집으로 이사를 잘 한 것 같다. So, itong part na to, sabi niya dyan, I think I made the good decision to move to this house. Okay? So, tingin ko ay gumawa ako ng magandang desisyon or I made the right decision sa paglipat sa bahay na to.
Okay, so yan po yung ating passage na naka-da, niyanda, nanda na grammar. No? Okay. Now, discuss natin yung additional words. We have hyangtae. Ibig sabihin nito is yung form. Okay, pag sabing form, anong shape? Okay, anong form, anong itsura? Okay, so yan po yung na-discuss during vocabulary part. No? Ano yung mga form ng bahay sa Korea? Ano yung mga itsura, anong klase? Ayan. Next, 선호하다, again, prefer, no? So, ano yung prefer ng mga tao? Ano yung gusto ng mga tao? Okay, ano yung choice na gusto nila? Okay. So, that's for second grammar ng Level 3, Unit 11, si Nanda na ending. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.